Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muli mga minamahal, magkaisa po tayong magtaas ng ating mga kamay. Opo, dakilang Diyos, sa manaming banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy kaming nagpapaabot ng aming taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat. Maraming salamat muli, mahal na Panginoon, na kami iyong pinagsama-sama sa lugar na ito upang ikaw ay patuloy naming luwalhatin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amang banal, narito po kami sa pakikinig ng iyong banal na salita, subalit bago ang lahat, kami nagpapakumbaba at tumihingi ng kapatawaran sa unang dalangin ng iyong banal na lingkod na iyong nilangisan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa sa pakikinig ng iyong banal na salita. Alisin at wasakin mo po ang anumang gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name. In Jesus' name. Hindrances cast out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, tayo po ay patuloy. At ako po'y nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdakila at pagsambat, pagpaparangal. Walang iba kundi sa ating dakila at pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Patuloy po nating pinapaabot ang ating pag-alaala sa mga ginintuang mga pagtuturo, pangangaral ng ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, din po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ang pagbati rin po sa beloved Almeida family, beloved children ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng ating mga kapatiran na ating kapiling sa araw na ito, maging sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, purihin ang ating dakilang Diyos dito po sa buong UAE, praise God, at sa lahat po ng naaabot ng ating programa o ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muli po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, ang sarap pong pakinggan yung sinasabing pagpapala. Amen? Kapag iyon po yung ating laging maririnig, lalo na po kapag may mga nagpapatotoo, kapag sinasabi nila na sila'y pinagpala, napakasarap sa pandinig. Amen? Lalo na po sa ating pakiramdam kung tayo po ang pinagpala. Amen? So kahit hindi tayo ang pinagpala, kapatid natin sa mahal na Panginoon ang pinagpala, masarap sa pakiramdam, masarap sa ating pandinig. Amen? Sino po yung natutuwa sa pagpapala? Lahat po tayo. Amen? Kaya mas gusto nating mapakinggan yung pagpapala kaysa sa pagsubok. Amen? Sino po natutuwa sa pagsubok? Natutuwa din tayo sa pagsubok. Amen? Pero mas sigit nating ikinatutuwa, siyempre, ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Ang pagsubok sa buhay natin bilang mga Kristiyano ay bahagi na lamang po yan. Kasama na lamang po yan bilang tayo ay mga Kristiyano. Yan po ay lagi nating naririnig, mga minaman, na kaakibat sa buhay ng Kristiyano ang pagsubok. Parehas po yan, pagpapala at pagsubok. Pero siyempre, tulad ng aking pong nasabi, masarap sa pandinig, sa pakiramdam, kung ang ating napapakinggan ay pagpapala. Amen? At ang pagpapala, mga minamal, yan po ay nagre-reflect po sa atin. Makikita po sa atin yan. Amen? Amen? Kahit marami kang problema. Amen? Kaya nga ngayon, bawal po ang nakasimangot. Bawal din po ang inaantok. Wala naman tayong magagawa kahit ipagbawal natin yan. Kung talagang inaantok tayo. Lahat po tayo nakakaramdam, nakakaranas niyan. Lalo na po yung mga kasama ko. Kulang sa tulog.
Madaling araw pa lang, nandito na, nagsaset up. Madaling araw matutulog, madaling araw gigising. O, sinong hindi aantukin? Amen. Basta importante, huwag tayong matutulog. Kasi pag tayo natulog, hindi natin maintindihan. Pero kahit inaantok tayo, makakaunawa pa rin tayo. Amen? Kaya pakinggan natin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang tunay na pagpapala. Amen? Kaya masarap sa pandinig na mapakinggan po natin ang pagpapala. Amen? Kaya kung merong pinagpala, tayo na po yun, mga kapatid. Amen? Tayo na po ang pinagpala. Sabi nga ng Bible, mga minamahal, inilagay ng Diyos ang pagpapala kung susundin natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga mga kapatid ng 11:27, basahin po natin ang Deuteronomy. Praise the Lord. In the book of Deuteronomy, chapter 11, verse 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Deuteronomio Kapitulo 11, versikulo 27. Ang pagpapala kung inyong titinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ang pagpapala kung ating didinggin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Pagpapala talaga mga kapatid kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad po ng napakinggan natin kanina, sa kabila po na mahabang taon ang kanyang hinintay, pero dumating din ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po yung mga nagpapatuloy, yung pong mga nagtitiis, nagsusumikap, sila po ang tatanggap ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya importante mga minamahal, ang tayo po ay maging masunurin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yan po yung basihan mga minamahal kung paano tayo pagpapalain. Naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, hindi naman tayo sumusunod. Paano tayo pagpapalain? Hindi naman pwedeng unfair naman mga minamahal, di ba? Kung yung makasalanan sa mundo. Sa bagay, meron namang mga taong pinagpapala sa labas. Hindi Kristiyano. Pagkat yun ay nakaakda sa kanila. Tulad ng sinabi natin, pangangaral ng mga nakaraan na ang mahal na Diyos, nagpapaulan yan sa mabuti at masama. Big sabihin, kahit sa mga makasalanan, dahil ang tao po'y nilikha ng Diyos. Kaya ang dyan, ang pagbibigay ng mahal na Panginoon ng kanilang mga pangangailangan. Kaya nga sabi ng Bible, kung yung mga ibon sa impapawid na hindi nagpapagal, pinapakain at binubuhay, lalo na po tayo na mga mananampalataya. Higit tayo sa kanila, mga kapatid, na kung sila'y pinakakain, binubuhay ng Diyos, higit tayo na hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So lalo na po mga kapatid, kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung tayo po'y Kristiyano na, mulat na tayo sa katotohanan, alam na po natin ang katotohanan, aral na po tayo mga kapatid, kailangan talaga nating sumunod. Dahil kapag hindi po tayo sumunod, hindi tayo pagpapalain. Dahil yun po ang nasusulat. Ang pagpapala kung ating didinggin, ibig sabihin ating susundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pagpapala talaga kapag sumunod tayo. Amen? Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan nyo na, ang hina nyo mag-amen, pinagpala naman pala talaga kayo. Amen? Lahat tayo pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nakarating lang, pagpapala na po yun. Yung patotoo kanina, mga minamahal, naisip niya na napunta ng Dubai. Dahil parehas lang pala. Ay kung hindi tayo nagpunta ng kasakay sa airplane. Amen?
Nung araw tinitingnan lang po natin ang eroplano. Ano kayang meron sa eroplano? Paano kaya lumilipad ang airplane? Dati nung mga bata tayo, pagka nakarinig tayo ng airplane, takbuhan tayo palabas ng bahay, tinitingalaan natin. Ngayon, yung iba sa atin, sawaan na sa kasasakay. Hindi na minsan. So pagsakay, ibig sabihin, pagpapala po na tayo nakarating dito, pala po sapagkat yung iba, palamig-lamig sa Pilipinas, pagdating sa ibang bansa, giging mainit sa mahal na Panginoon. Yung iba, ayaw magpagamit sa Pilipinas, kung kailang na mas mahirap ang kalagayan, saka nagpapagamit sa gawain ng Diyos. Amen. Magpagamit ka na, ayaw talaga pagdating sa ibang bansa. Kaya yung iniwan, atin lang ng atin. Pagdating namin ngayon, naka-uniform na. Nagpapagamit ng pinakamamahal na Panginoon. Yung iba, hindi pa pinagpapala, ngayon, pinagpala na. Yung iba naman noon, nasa pagpapala, ngayon, nasa pagsubok naman. Wala pa rin. Kasi tinutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Para saliksikin natin, bakit nangyayari ito? Baka dahil meron tayong mahal na Panginoon. O di kaya talagang tinetesting ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya. Di kaya inihigit at mas malaking pagpapala. Amen? Kaya patuloy tayo maglingkod. Basta magpatuloy tayo sumunod. Darating ang isang sa kagalakan na ikaw ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Pinagpala na tayo. Amen? Kasi napabilang tayo sa tunay na gawain ng Diyos. Na sa kasalanan. Ang daming mayaman, mga kapatid, ang daming humihiga sa salapi ng kasalanan. Ang daming tumitira sa napakagarang bahay. Pero pag itatapon lang pala sa impyerno. Kaya tayo, pinagpala na lang natin ang katotohanan. Pinagpala tayo na nakalaya tayo sa kasalanan. Dahil kung alipin pa rin tayo ng kasalanan, kandidato pa rin tayo sa impyerno. Ngayon, mga kapatid, na tayo sa langit. Naging tagapagmana tayo ng pangako ng Diyos hanggan. Nandito tayo sa totoong gawain. Ating maisisigaw. Mapapanindigan natin, mga kapatid, na tayo ay nasa tunay. Amen? Tunay na propeta, tunay na pastor, tunay na tagapangalan sa ating iglesia, ang ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Tayong manalangin, amen? Malaking pagpapala yan. Dahil kung hindi tayo marunong, kapatid, paano tayo tutulungan ng Diyos? Paano mahahabag ang Diyos sa atin? Noon, hindi natin alam kung paano talaga ang manalangin. Yung napangapatutuo na lumalakad pa mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar na walang kasagutan. Bakit? Dahil hindi tama ang kanyang panalangin. Hindi rin tadalanginan. At walang nangangalaga ng kanilang kaluluwa sa spiritual bilang wala, mga minamahal. So tayo po, meron. Tama ang ating pagliling church na ating kinalalagyan. Tamang iglesia, tamang pastor, tamang propeta, ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya tayo'y pinagpala na ng mahal na Panginoon. Natuto tayo, mga minamahal, ng tamang paglilingkod sa Diyos. Tamang pagsunang ating pinakamamahal na Panginoon.
Inililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon sa kapag tumawag tayo sa mahal na Panginoon, nararamdaman natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo siya sa ating buhay. Pag may mabigat tayong pasan, may problema, nararamdaman mo talaga ang mahal na Panginoon. Nandyan siya, hindi siya nagpapabait. Nahihirapan tayo, nandyan ang mahal na Panginoon. Sa oras ng trials, hinahawakan tayo ng mahal niya, hinahayaan tayo malaglag. Amen? So yun, napakalaking blessing yan, mga minamahal. Sa time ni Haring Josaphat, kung ating babalikan ang pangyayaring ito, mga para makuha natin, mas maganda mabasa po natin, mga minamahal. Medyo mahaba na natin. Ikalawang Kronika, 20:17, talon sa 20 hanggang 24. Book of 2 Chronicles chapter 20 verses 17 and 20 to 24. Ye shall not need to fight in this battle. Let's set yourselves, stand ye still, see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed out against them, for the Lord will be with you. And they rose early in the morning and in the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, ye be established. Believe his prophets, so shall he prosper. And when consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy. And when they began to sing and to praise, and the Lord set ambushments of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah. For the children of Ammon and Moab stood upon against the inhabitants, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end to the inhabitants of Seir, helped to destroy another. Verse 24, and when the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were into the earth, and none escaped. Ang ikalang kabanata 20, talata 17, talon ng talatang 20 hanggang 24. Amen. Kayo hindi na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo. Magsitayo kayong panatag. Ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. O Judah at Jerusalem, huwag kayong mga takot, paypay man. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila. Sapagkat ang Panginoon, talatang 20, at sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Hoda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, kayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sapagkat kayo'y giginhawa kayo. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kaniyang inanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas una sa hukbo at magsipagsabi, Magpasalamat kayo sa Panginoon, ang kaniyang kauwaan ay magpakailanman. At nang sila'y magawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon at nang sa bundok ng Seir. At nagsiparoon laban sa Judah at sila'y nangasugatan. At ang mga anak ni Ammon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir upang lubos na magsipatay. At nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong
na lumipol at nang ang Hoda ay dumating sa bantayang muog sa ilang, sila ay nagsitingin at narito mga bangkay na nangabual sa lupa at walang Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita po natin dito sa ating nabasa, mga kapatid, ang sinasabing pagpapala. Amen. Ang sabi ng verse 17, kayo'y kailangan na makipaglaban sa magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag at tingnan ninyo ng Panginoon na kasama ninyo. Nangyari sa atin ng ating mahal na Panginoon. Andito na nga po tayo sa katotohanan, iniligtas tayo ng mahal na Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, huwag tayong mga takot, huwag tayong mga lupaypay. Yun ang sinasabi ng po ni Haring Josaphat, na sila'y huwag matakot, sila'y huwag manlupaypay. Sapagkat ay sumasa inyo. Ito rin sa panahon natin, mga kapatid. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na huwag tayong matakot, huwag tayong manglupaypay, sapagkat ang Panginoon ay sumasa. Amen? Ang sabi ng verse 20, dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem, mampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya niyong sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Amen? Dahil mula nung tayo'y maniwala sa ating kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon sa kanilang pangangaral, ibig sabihin sumampalataya tayo, sumunod tayo, tumalima tayo, na tayo'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat yan ang sabi ng, kung tayo'y maniniwala sa Diyos, tayo'y magtitiwala sa Panginoon, sasampalataya tayo sa Kanya, palain tayo. Giginhawa tayo kung maniniwala tayo sa ipinapangaral ito, sa ipinapangaral ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Naganap po yan, mga minamahal, nga masasabi natin na pinagpala na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating mabait na Diyos. Sa puntong ito, mga minamahal, ay Diyos sapat sa kanyang mga kasama, ilang bandid ang nagkaisa para lupigin Josapat at ang kanyang hukbo. Ilang hukbo ang nagsak para sila'y gapiin, para sila'y wasakin. Ano ang ginawa ni Haring Josapat? Sa ating nabasa, mga kapatid, sa umasa, sa lakas at kakayanan ng tao, mga kapatid, siya'y sumangguni sa Panginoon. Siya'y ng dakilang Diyos. At ipinatawag niya ang lahat ng mga mang-aawar sa kanyang nasasakupan. Tumawag siya, bumuo siya, mga minamahal, ng awit. Yun ang kanyang ginawa, mga kapatid. Umawit sila, nagpuri sila sa mahal na Panginoon. Yun ang ginawa nilang panlaban sa kanil. Mga kapatid, ang kanilang pakikibaka ay ngipin sa ngipin. Ano ang ginawa ni Josapat? Siya'y dumalangin sa Panginoon, gumawa siya ng hukbong na mahal para sila'y aawit ng papuring awit para sa ating dakilang Diyos, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ganung paraan, sila'y makikipagdigma sa ano ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sa ating nabasa, mga Isayan,
Nung sila po'y nandun na sa pakikibaka, sila'y umaawit sa Panginoon. Nila namang mga kalaban ay nagdadatingan na dala ang kanilang mga sandata. Hukbong sandan silang grupo, mga minaman na nag-unite, nagsanib puwersa para sila'y gapiin. At nung una natatakot siya. Pero naalala niya na mayroong totoong Diyos. Alam niya ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, kung paano palulugdan ang ating Yun po yung pagpapala sa atin, mga kapatid. Naturuan tayo. Alaman natin ang tamang paraan. Ang mabisang paraan para tayo ay huling kaaway sa ating kalaban. Sabi ng Biblia, tayong mga Kristiyano, wala tayong kalaban na laman, buto. May dugo, wala. Ang kalaban dugo, walang buto. Espiritu ang kalaban ng Kristiyano. Hindi na ang kasalanan na ginagawa ng dyablo sa buhay natin, yun ang kalaban po natin, mga minamahal. Ang ipanlalaban natin sa ating kaaway. Ang ginawa ni Diyos sapat na nalangin, gumawa siya ng hukbong mang-aawit. Kaya sa ating iglesia, napakarami ng mga awit. Tingnan niyo po sa ating pagsamba, ang mas mahaba oras. Madaling araw pa lang, mga manggagawa nakalukod na, nananalangin, nagpupinoon. Dito lang hindi. Kasi iba oras dito madaling Kaya tutulog pa lang kami ng madaling araw. Kaya patanghali na, so doon pa lang kami magpupuri. Pero sa Pilipinas, mga minamahal, doon talagang madaling araw. Alas 3, alas 4, nagpupuri na. Nananalangin na sa pagtuturo ng ating minamahal na mga magulang, ng mga Beloved Almeida family, Beloved Almeida children. Yung natutunan nating lahat sa ating minamahal at ginagalang na mga magulang sa mahal na Panginoon. Tumayo ang ating iglesia dahil nakita ng ating beloved Honorable Pato kung paano tayo magiging matagumpay, mga minamahal. At ang sikretong yan ay hindi ginagawa ng iba, kundi sa ating iglesia lamang. Merong napakahali sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay patuloy sa ating church. Patuloy na dumadaloy sa mga Kristiyano dahil merong mga lingkod ng Diyos ang mahabang oras, nagpupuri sa Diyos mahabang oras. Ang mga manggaminamahal, lalo na sa bansang Pilipinas, napakahaba ng kanilang pananalangin ng mga beloved sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Alas 6 ng umaga, mga kapatid, sa 13 ng outstation. Alas 6 ng umaga ang start ng prayer hanggang 1:00 ng hapon. Minsan alas 5, meron na pong nauuna na nag-alas 5 ng madaling araw. Kapag araw ng linggo, katulad ngayon, mga kapatid, alas 6 may nagpupuri na, nananalangin na sa ating pinakamamahal na Panginoon para pagpalain ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ang ating magulang sa mahal na Panginoon nagturo. Kaya kung tayo, sabi ng ating nabasa, sa sampalataya tayo, ang ibig sabihin, sa ating minamahal na propeta, ating mga magulang sa mahal na Panginoon, tayo, sabi ng ating nabasa. Amen? So nasa pagpapala tayo, mga minamahal, mga kinakaharap, problema, suliranin, kabigatan sa buhay, mga kapatid. Isa sa napakabisa ang pananalangin at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandata, ano ang ginawa ng Diyos, mga minamahal, sa panahon ni Haring Josaphat? Ang kanilang mga kalaban, ilang hukbo yun na nagsanib puwersa. Yung sila nagpatayan. Isipin nyo? Sila nagpatayan. Pagdating ng mga lingkod ng Diyos, pagdating nila doon sa area na doon sila magsasagupaan,
nakita nila bangat ang kanilang mga kalaban. No? Bangkay na silang lahat. Pagdating na lahat ang kanilang kalaban dahil sila nagpatayan. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos anghel para kontrolin sila. Sila naglaban-laban, sila nagpatayan. Walang dumanak na dugo doon sa grupo, mga minamahal, ni Haring Josapa, kanilang nasugatan. Sila'y ipinaglaban at ipinagtanggol ng ating dakilang Diyos. Halaga, mga minamahal pala, ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ng kalaban, mga minamahal, dumudurog ng kalaban. Amen. Ang mga problema, suliranin, kabigatan, kinakaharap sa buhay, kapag ang Kristiyano masipag manalangin, kasipag magpuri sa mahal na Panginoon, sandatang mabisa para sa ang ating pakikibaka, hindi laban sa laman at dugo, hindi sa kapwa-tao, hindi sa kairay, hindi sa mahal sa buhay, hindi sa mga nagsisiusig sa atin. Ang kalablo hindi nakikita. Kaya ang mabisang sandata ay ang pananalangin ang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. So masabi na nagpala tayo ng ating mahal na Panginoon dahil kung hindi tayo napunta sa iglesyang ito, hindi tayo mahal na Panginoon sa tunay na gawain, kung hindi sa totoong lingkod ng Diyos tayo napunta nila, walang ganito, mga minamahal. Wala tayong pag-uusapang milagro sa buhay natin. Pero dahil tayo naturuan, tayo natuto, mga tayo napabilang sa tunay na iglesia, sa tunay na mga tupan ng Diyos, tayo pinagpala ng halap Panginoon. Amen. Kaya maisisigaw talaga natin, pinagpala tayo ng halap Panginoon. Balikan natin, mga minamahal, bago tayo magtapos, balikan natin itong una to. Alam ko napakinggan nyo na, pero sariwain natin muli, mga minamahal, buong makukuha ang kompletong kwento, mga minamahal. Napakagandang patutuo, pastor, mga kapatid. Isa po siyang pastor ng ibang gawain. Pastor po siya ng Alliance. May gawain na gano'n atin yun sa Pinas. Kapag siya'y mag-preach, kapag siya'y manalangin, gamit niya po yung ginagamit nating panalangin. Sa unang panalangin, ipas niya. Pahintulutan po ako na ito'y aking sambitin. Dahil tayo ay rumispeto at gumalang, kaya meron tayong beloved and honorable. Kapag tayo po ay bumabanggit, tulutan po ako para makuha natin ang maayos ang istoryang ito. Itong pastor na itong Alliance, kapag siya'y mag-preach, kapag siya'y manalangin, ginagamit niya Jesus. Sa unang panalangin ni Pastor Almenda, yun ang ginagawa niya. Ang araw, mga minamahal, pag uwi niya, gabi na, galing sa kanyang pangangaral, bakay mga kapatid, nakita niya maraming tao. Siya'y nagtataka dahil nakita porme ng militar. Pagdating doon sa bahay, mga minamahal, siya po ay karakaratin, mga rebelde pala. Hindi pala militar, kundi mga rebelde ang nandoon sa kanyang bahay. Mga minamahal, ginapos po siya. Yung kanyang anak na 4 na hindi naman nila ginalaw, inilagay lang sa isang lugar, mga minamahal, sa loob ng bahay. Pero itinali sa haligi ng kanyang bahay at sa harap niya alahan yung kanyang asawa. Pagkatapos pagsamantalahan, saka pinatay yung kanyang asawa. Mahal yung pastor ng Alliance, nakatali siya, pinainom siya ng lason. Yung sa palay, hindi ko matandaan yung pangalan nun. Matapang na lason yun, mga minamay po yun sa mga insekto, sa palay. Akal, katapusan niya na talaga, patay na talaga siya. Pagdating ng madaling araw, nagising siya. Sabi niya, buhay pa pala ako. Pero nakatali siya.
Nakita niya agad, patay na talaga, mga minamahal. Ginising niya yung anak niya. Yung anak niya. Anak, gumising ka. Yung 4 na inutusan ng tatay, tinuruan kung paano ang gagawin. Kumuha ka ng kutsin sa kusina. Sa madalit sabi, mga minamahal, dahil nakatali nga siya, para tanggalin yung natanggal ng bata, nalagot niya yung pagkakatali ng kanyang tatay. Kara-karaka, mga minamahal, ay inilibing niya yung kanyang asawa. Wala na talaga. Sabi niya, Panginoon, wala akong magagawa. Alam niyo mga kapatid, nung unong panahon na yung oras na nandun yung mga rebelde, natulala, sabi sa kanya, rebelde, manalangin ka. Tingnan natin kung totoo, ang iligtas ka. So nawala, natatulala siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, natulala lang siya. Mga minamahal, kinabukasan na yun, inilibing niya ang kanyang asawa sa Diyos. Sa nangyari sa buhay niya. Sabi niya, Pastor Almeida, ngayon kung mapapatunayan kung talagang totoo ka, kung talagang totoo ka, sabi niya, gusto kong makita ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dalhin mo ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil siya po laging nanonood ng ating programa, ng ating gawain. Kaya hindi man po siya o ay pastor sa ibang gawain, yung puso niya nasa gawain na po ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, pagkalibing ng kanyang asawa, kinamadaling araw, mga minamahal, nagsimula na silang maglakbay nilang mag-ama sapagkat nasa kanilang tahanan. So patuloy silang naglakbay habang sila'y naglalakad, mga minanalangin sa Panginoon. Panginoon, Diyos ni Pastor Almeida, dalhin mo ako sa tunay mo. Alam niyo mga kapatid, habang sila'y naglalakad, nakita uli sila ng mga rebelde. Habang sila'y hinabol, mga minamahal, hinabol din sila ng putok ng baril. Habang mga minamahal, sumigaw yung kanyang anak. Sabi niya, Papa, may tama ako sa likod. Minamahal, sabi niya, in Jesus' name, sa pangalan ng Diyos ni Pastor Almeida, wala yan. Sabi, nagpatuloy silang tumakbo. Hindi nagtagumpay ang bala. Hindi nagtagumpay ang bala, mga... Ang problema, mga minamahal, na corner po sila. Dahil isang kanilang napuntahan, hindi na sila pwedeng bumalik dahil masasagupan nila yung humahabol. Niya, anak, tatalon tayo dito. Pero bago tayo, manalangin tayo, sabi niya sa kanyang anak. Muli isang nanalangin, sabi niya, kung talagang totoo ang Diyos ni Pastor Almeida, Panginoon, tatalon kami dito. Kapag kami nabuhay, ibig sabihin, totoo ang Diyos ni Pastor. Pero pag kami namatay, hindi totoo, sabi niya. Ipinikit niya ang kanyang mata at sila doon sa malalim na lugar. Alam niyo mga kapatid, habang sila'y bumabagsak, nanamalday siya nakapikit, dahan-dahan ang kanilang pagbagsak, mga minamahal. At doon sa baba na sila'y ligtas. Sabi niya, anak, ligtas na tayo. Sabi ng bata, Papa, kaya ko daw ito sa iyo. Pag-abot ng tatay, mga minamahal, nakita isang balahibo. Sabi niya, anak, iniligtas tayo, anghel. Sabi niya, anghel ng Panginoon. Dahil yung balahibo ng anghel, ito sa bata, ibigay mo sa papa mo. Kaya pagbaba nila, mga minamahal, yung balahibo, sabi niya, niligtas tayo ng Panginoon sapagkat anghel ang nagbaba sa atin dito. So sila'y nagpatuloy ng paglakbay. Kanya pong pera ay 300 pesos lamang. Yun lamang po ang meron siya. Kaya pang Manila, mga minamahal, wala na halos yung tinipid niya yun. Kahit
gutom na gutom siya. Hindi niya binabawasan yung para sa kanya. Sabi niya, ito'y para sa anak ko. Para pagkain ng anak ko. Minamal, hindi nila alam ang Manila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Mga kapatid, pag sila'y natulog sa bangketa o sa gilid ng kalsada, kaya alam ng mga tao, yun ang alam ng mga tao, hindi alam, sila'y hinahanap nila ang gawain ko sa habang sila'y naglalakad, hinahanap nila saan makita ang gawain ng pabi niya. Panginoon, dalhin mo ako sa tunay mong gawain sa shade. Talagang grabe ang kanyang panalangin habang sila'y naghahanap. Grabe. Biglang may tumigil sa kanilang tabi. Tumigil ang taxi. Sabi ng driver, sakay na. Sabi niya, Mama, wala akong pera. Hindi basta sumakay. Wala nga po akong pera. Kasi yung 300 po na sabi ng taxi driver, basta sumakay ka, ang kapupunta. Tumigil siya, mga minamahal, kinabahan siya. Panginoon, ito na ba ang iyong padala para marating ko ang miracle ko sa pagsakay niya ng taxi, mga minamahal. Habang nagbibiyahe, kakaiba ang kanyang nararamdaman habang kinakausap siya ng driver. Sulyapan yung driver doon sa center mirror. Di ba may center mirror ang taxi sa... So pag tinitingnan niya yung mukha ng driver niya, mga minamahal, nagliliwanag yung mukha ng driver. Nanginginig na siya, hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kinakausap siya ng driver, sabi, Anak, hindi ligtas kita kasi tumawag ka sa akin. Yun ang hindi sa makakibo, mga minamahal, nanginginig sa kinikilabot. Rinig. Sabi ng driver, hindi mo ba ako kilala? Ang aking palad. Nakita niya, mga minamahal, may butas yung palad ng driver. Sabi niya, Panginoon, ikaw ba yan? Patuloy sila, hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman dahil ang mahal na Panginoon pala kanya sa kanilang mag-ama. Nung araw na yun, mga minamahal, nung araw na yun, ang sabi ng driver, pumunta ka kay Pastoral. Pero bago yun, sabi pa niya, alam mo anak, nung tumawag ka sa akin, ginapanalangin ni Pastor Almeida, pinakinggan kita, iniligtas kita. Mga minamahal, sabi nung driver, pumunta ka sa gawain, Pastor Almeida, sabihin mo na magpatuto ka, sabihin mo na ang kinapupuri nakakalugod sa akin. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kaya hindi walang kabuluhan, hindi sayang na tayo'y nakarating sa katotohanan. Nandito ang pananampalataya. Ang Diyos natin buhay. Ang Diyos natin totoo. Ang Diyos tas. Ang Diyos natin nag-iingat, mga minamahal. Ang Diyos natin ay dumirinig ng ang ating mahal na pastor ay tunay na propeta ng Diyos. Siya'y lingkod ng ating pinakaon. Ang iglesyang kinalalagyan natin ay nasa katotohanan. Kaya't matabang at main na tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Sinasabihin mo, ipatutuo mo, nalulugod ako sa ginagawa ng mga kapatiran. Ang ginagawa at ang itinuro sa atin sa iglesia ay tama. Amen. Ang ipinapangaral sa pulpitong nito ay tama, mga minamahal, na kapag tayo sumunod, tayo pagpapala na kamamahal na Panginoon. Pabitan natin ng ating mabait na Diyos.
Magpuri tayo. Ang ating mga panalangin ay kinalulugdan pala ng ating mahalapang, ang ating palang pagtawag sa Kanya, ang ating pagpupuri, ang ating ginagawang pagsamba, kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng pastor, hindi pa man siya totally miyembro sa ating iglesia, mga minamahal. Pero nandun wala pagsampalataya. Kaya sa tuwi na siya mananalangin, ginagamit langin ng ating minamahal na pastor. Mga minamahal, hindi nagkamali ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi tayo minamahal ng ating napuntahang gawain ay tunay na gawain ng Diyos. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay tunay na lingkod. Sinasamahan tayo, pinapakinggan tayo ng mahal na Panginoon Diyos. Ang ating mga panalangin, ang ating pakikibakang ito, hindi laban sa laman ng dugo. Ngunit nandiyan ang ating mahal na Panginoon. Tumawag ka, manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon. Hindi para walang kabuluhan ang ating mga pagsusumamos. Hindi pala walang kabuluhan, mga minamahal, ang ating pagpupuri. Katulad ni King Josaphat, naharap sila sa malaking pakikipagbabago, naharap sila sa malaking problema.
yaman. Wala sa ating mahal na Panginoon. Tawag tayo sa mahal na Panginoon. Manalangin ka, magpuri tayo sa katulad ng pastor. Isang nanalangin sa pangunang dalangin ng ating kagalang-galang na palapastor. Idinidig, pinakinggan siya, iniligtas siya ng mahal na Panginoon. Siya'y pinagpala ng ating dakilang. Tayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Natuto tayong umawit, natuto tayong manalangin, natuto tayong sumampalataya. Wala at hindi ginamit ang ating minamahal na mga magulang sa mga pinawalinabahan. Kaya pasalamatan mo yan natin sa mahal na Panginoon. Magpapala na nakilala natin ang Diyos sa katotohanan. Magpapala natin ang katotohanan. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Manalangin tayo. Sabi ng awitin, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kinakausap yung pastor, anak, tumawag ka sa akin, iniligtas kita. Sa pamamdalangin ng iyong pastor, ng mahal na pastor, tayo'y pinahalap, Panginoon. Kaya bakit natin tinitigil ang bagay na ito? Ito ang itinuro sa atin. Dito tayo inaralan. Di pala ang ating minamahal na mga halap, Panginoon, ay tunay na lingkod ng Diyos. Ang kanilang pagtatunod tunay sapagat ito'y nasa banal na kasulatan. Nasa tuwing itatamay, mararamdaman mo ang mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo'y mananalangin mo natin, mararamdaman mo ang mahal na Panginoon. Kaya huwag kang manalangin na walo. Manalangin kang palagi na nasa puso mo, mahal na Panginoon. Nasa puso mo ang iyong panalangin. Kaya sa oras na ito, sabihin mo sa mga ng iyong mga panalangin. Sabihin mo ang laman ng puso, Panginoon. Huwag kang mariyang umiyak sa mahal na Panginoon. Yan ay banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Yan ang dakilang habag ng mahal na Panginoon.
Napakapalad ng bawat isa na lagi nilang nararamdaman ang mahal na Panginoon. Kasama na ang Panginoon. Nakikinig ang ating mabait na Diyos. Minsan pa nating sambitin sa ating mga labi ang ating habang nakaunat ang ating mga kamay na Diyos. Nakilang ang maaming mahal na Panginoon. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni ang aming kagalanggalang na Evangelist sa Wilde Estrada Almeda. Dumirinig ng panalangin. Mahal na Panginoon, narito ka pa, nagsusumba mo, nagpapakumbaba. Abutin mo ng iyong may. Dinggin mo ang bawat karaingan ng iyong mga anak sa palakasin mo ang mga nanghihina at nalulupaypay. Ang bawat bumabagsak, ibalik mo ang bawat nagsitalikod. Pangangailangan ng iyong mga anak. Hallelujah. Unang dalangin pa rin ang aming minamahal na mga magulang sa iyo sa kanilang mga sapapagal. Pagpalain mo ang bawat isa. Ito ang aming sabot na Jesus' name. Tayo'y sumampalataya sa kapandakilang Diyos. Hallelujah. Ang mga naipong walang humpay na panalangin ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon ngayon mananatili sa puso natin. Nandiyan ang kapalas. I-cast out natin ang mga problemang yan, karamdaman, kahit ang gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, aming sinagawa ng kaaway, problema at kahirapan. Kasout, Jesus' name. Sicknesses and diseases. Kasout. Problem be solved in Jesus' name. Problem be solved. Hallelujah. Kasout in Jesus' name. Doubt sin and believe. Kasout in Jesus' name. Hallelujah. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. God, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Muli mga minang isisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Galing sa puso. Shout, hallelujah times, 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, Jesus. For thine is the power and the glory forever and